So simulan natin dito mga idol, matapos nga pong matalo ang Los Angeles Lakers sa naging laban nila kontra nga po sa koponan ng Orlando Magic. Final score 118-106. Well, tignan natin kung ano ang naging sistema at starting five na ginamit ni JJ Redick at kung bakit nga po nagsunod-sunod ng talo ngayon ng Lakers kahit nandyan na ang original na starting five lineup. Well, bago natin yan ipagpatuloy pag-usapan mga idol, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan ko. Bumababa na ngayon sa standings ang Los Angeles Lakers. Nasa pang top 4 na sila, no? Dito nga po sa West. At nakita naman natin ano bang nangyari sa naging laban ng Lakers kontra nga po dito sa koponan ng Orlando Magic. Sa mga hindi nakakaalam, nasa pang 8 po, no, sa Eastern Conference sa standings etong Orlando Magic at ihamak naman ng mas magandang standings ng Lakers. Ngayon kung titignan nyo, nasa starting 5 na lineup pa rin si LeBron James, Dorian Finney-Smith, Jackson Hayes, Luka Doncic at Austin Reeves. Well, ito pa rin yung ginamit na starting 5 na lineup ng huling laban nila mga kaibigan, which is natalo, no, nung unang sabak, unang balik ulit ni LeBron dito sa Lakers. Ngayon kung titignan ninyo, LeBron James merong 38 minutes, merong 6 rebounds, 7 assists at 24 points. Nanunumbalik na yung tunay na galing o galing nga po, no, agresibong paglalaro ni LeBron James sa game. Pero nakita naman natin medyo hindi pa ganoon talaga na ibubuhos ni LeBron yung todo. Mamaya kasi mapersa, no, ay mapasama yung kanyang naging injury nung mga nakaraan. At Dorian Finney-Smith bumawi siya dito, 35 minutes, 7 rebounds, meron ng 14 points. Unlike nung nakaraan, 2 points lamang siya. Ito naman pong si Jackson Hayes, bumaba ang puntos, merong 18 minutes sa 4 rebounds and 4 points. Luka Doncic mga idol, so far siya ang highest leading scorer ng Lakers. 38 minutes of playing time, merong 7 rebounds, 7 assists at 32 points. Austin Reeves, 36 minutes of playing time, 6 rebounds, 4 assists at 18 points. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, hindi pa rin talaga ginawa ni JJ Redick yung mas magandang lineup na ating sinasabi. Mas maganda kasi napalitan muna eto nga pong si Dorian Finney-Smith, ito nga pong si Dalton Knecht sa starting 5 para makuha ang rhythm at chemistry sa umpisa pa lamang ng game. Mas mataas kasi ang chance ng Lakers sa manalo kapag meron silang legit na shooter po sa labas. Pwede rin gamitin yung sinasabi natin na twin tower, no, kapalitan o katandem nga po ni Jackson Hayes na isa pang big man. So sino naman yung big man na yun mga idol, no? Ang sinasabi ko sa inyo, available ang mga big man ng Lakers. Nandyan si Christian Coloco, Trey Jemison, si Alex Len, medyo alanganit, mga medyo malabong gamitin, pero kahit pa paano naman, no, pwede rin siya pang substitute dito nga po kay Jackson Hayes. Ito pang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ang Lakers ho ngayon ay kinakailangan pa ng isang legit na sentro na maaasahan. At nung mga nakaraan tinalakay natin, no, ang ilang mga prospect Lakers po na big man na posibleng makuha mga kaibigan ng Lakers. Ito nga pong nalalapit na next po na conference. Inaasahan natin, no, at walang duda na si Dwight Howard talaga, no, ang tinatarget ngayon ng Lakers mga idol. Alam nyo, kailangan kasi ng Lakers hindi lamang yung legit na sentro. Ang kailangan ng Lakers yung may chemistry na sa mga player ho ng Lakers, no. Etong si Dwight Howard, nakakatandem niya na si LeBron noon, no, at talagang so far napakaganda ng naging chemistry nila. Para sa mga hindi rin nakakaalam, ngayon ho, etong si Dwight Howard ay ginawaran po at naging inducted into the Orlando Magic bilang isang Hall of Famer, no? Hall of Fame. At naging emotional nga dito. Ito si Dwight Howard, napaiyak pa siya sa nakuha niyang Hall of Fame at talagang masasabi natin na history ito. Dito pa lamang nakita natin sa kabila ng edad ngayon ni Dwight Howard, binibigyan siya ng sapat na karangalan para sa kanyang naiambag, no, dito nga po sa NBA. At sinasabi ko sa inyo, hindi pa natatapos ang role nito nga pong si Dwight Howard bilang isang magaling po na sentro o big man para maglaro sa NBA. Kapag ito hinakuha ng Los Angeles Lakers mga idol, unstoppable na at hindi na basta-basta matatalo ang Lakers dahil nga po meron na silang legit na sentro. Tanong ng iba, bakit hindi ba legit na sentro? Etong si Jackson Hayes at kinakailangan pang kumuha ng Lakers ng panibagong big man. Kaibigan, nakita naman natin, no, nung mga huling laban ng Lakers nung hindi naging available ang mga star player. Kahit si Jackson Hayes hindi rin nakapaglaro nung mga nakaraan, nakita naman natin walang pumalit na maayos sa matinong big man. Laging ginagamit si Alex Len. Pero kung ginagamit noon, kung nandyan na noon si Dwight Howard, for sure napakalaki ng chance ng Lakers na magtuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo. But so far mga kaibigan, no, magandang balita pa rin dahil nga po kahit tatalo ang Lakers,
kontra sa Orlando Magic, no, ay pasok pa rin naman sila sa playoffs. Mas maganda na lamang na sa mga susunod na game ng Lakers ay mag-consistent na ang kanilang pagpapanalo para sa magandang record nila. So far yan muna ang update natin, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.